Nino Mulak lumapit na sa mga kaibigan niyang senador para humingi ng tulong sa nangyaring pangmumolestya sa kanyang anak na si Sandro Mulak. Hot topic at trending ang pangalan ng anak ni Nino Mulak na si Sandro Mulak sa social media simula kahapon hanggang ngayong araw. Usap-usapan ang pangalan ni Sandro sa apat na sulok ng ka-showbizan sa gitna ng naglabasang blind item tungkol sa isang baguhang aktor na hinaras at hinalay umano ng dalawang powerful gay executives na konektado sa isang TV network. Ang feeling ng mga netizens, si Sandro ang tinutukoy sa naturang blind item kaya naman mabilis na kumalat ang balita sa social media kahit hindi pa nakukumpirma kung sino-sino nga ang sangkot sa issue. Ito ang dahilan kung bakit biglang nadagdagan ang followers ni Sandro sa social media kasabay ng pagte-trending ng kanyang name dahil nga sa dami ng nagsesearch sa pangalan niya pati na rin sa kanyang amang si Nino. Mas lalo pang pinag-usapan si Sandro nang mag-post siya sa Instagram ng isang sad face emoji bukod pa sa quote na ibinahagi niya na may kinalaman sa pagiging helpless. Sabi ni Sandro, "God is never late. He sees the cries of the helpless, and He will heal, provide, lead, and save. Trust in Him." Naikonek nga ito ng mga netizens sa kumalat na blind item tungkol sa isang newbie actor na umano'y pinagsamantalahan ng dalawang TV executive na nangyari raw sa hotel kung saan ginanap ang bonggang showbiz event kamakailan na JMA Gala. Ayon sa balita, niyaya umano ng dalawang beki si Sandro sa kanilang hotel room at sinabing may iba pa silang makakasama roong mga artista para lang magkasiyahan. Pagdating sa kwarto, ay silang tatlo lang pala ang tao doon at dito na pinainom si Sandro na pangpahilo at isinagawa na nga ang pangmumolestya sa young aktor. Nakatakbo lang palabas si Sandro nang may kumatok sa kwarto para mag-deliver ng wine. Pinangalanan ng ilang entertainment online site ang dalawang beki na nanghalay kay Sandro na sila Richard Dodi Cruz at Jojo Nones bilang mga salarin. Pinatotohanan na rin ni Ogie Diaz na totoong nagalaw si Sandro. At ayon naman sa ulat ng Pep.ph ay naghahanap na ng abogado ang tatay ni Sandro para pananagutin ang gumawa ng kahalayan sa anak. Ngayong araw, isang cryptic message naman ang ipinost ni Nino sa kanyang Facebook page na hinihinalang may kinalaman din sa pinagdaraanan ni Sandro. Ang nakasulat sa FB status ni Nino ay, "Inumpisahan nyo, tatapusin ko." Ayon naman kay Christopher Min, humingi na ng tulong si Nino sa mga kaibigan niyang senador para mapanagot ang dalawang gumawa ng kahalayan sa kanyang anak. Alam niyo po mga kapatid, sa pagtalakay po namin sa unang issue naming ibibigay sa inyo ngayong tanghali, hindi po muna namin babanggitin yung mga pangalan na sangkot mula sa isang network sa GMA. Hindi rin po muna namin tatalakayin ang mga detalye dahil wala pa pong formal complaint na naisasampa ang pamilya ni Nino Mulak. Pero ayon po sa aming sources, marami po kaming nakausap na talaga pong hindi ito pababayaan ng pamilya Mulak. Ang isinasangkot naman po ng kwento dito ay ang kanyang anak na si Sandro. Romel, nakakagulat, no? Nakakalungkot. Diba? Oo, bakit sa gano'n nagsisimula ang karir ng bata, binibuild up ang sarili, kinikilala ang sarili, tapos ito kagad ang bumungad sa kanyang, Diyos ko, nakakaawa yung bata, trauma. At ito po ay pinagpipistahan na po ngayon sa YouTube. Ito po ay pinag-uusapan na sa mga pahayagan. Ito po ay talagang pinagpipistahan na po ng buong bayan at samot-sari na po ang ating mababasang mga pahayag. Lalo na yung kay Nino Mulak, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Alam nyo naman po, child wonder po si Nino Mulak. Siya po'y kayamanan ng ating pelikulang Pilipino. Pero nasangkot po ang kanyang anak sa isang issue na hindi niya inaasahan. Kaya narito po at nagsusumiklab talaga ang saloobin nitong si Nino Mulak. Dugo ito, Romel, tatandaan natin, dugo ito. Kaya lamang po, hindi pa namin maidedetalye ang mga kwento. Hihintayin po namin magsampa ng formal na reklamo ang pamilya Mulak tungkol dito sa sinasabing naganap kay Sandro. Ito po ayon sa kwento ay nangyari nung ganapin ang gala night ng GMA7. At ang GMA7 naman po, ang sabi, wala pa silang natatanggap na anumang formal complaint. Pero
kapag natanggap na nila, ay hindi naman nila iiwasan ito, sasagutin nila ito, at talagang bibigyan nila ng aksyon. Di ba? Pero mo, nanay, dati ito'y bulong-bulungan lang sa kapaligid ng GMA at naging blind item. Tapos ito na, bumulusok na sa ating lahat kung ano ang katotohanan dito sa kwentong ito. Pumailan lang. Pumailan lang. Ang bumulusok, bumaba. Oo, pumailan lang. Ayan. Oo. Eto na, pinag-uusapan na po sa lahat ng sulok ng showbiz talaga. At kung kilala nga natin si Nino Mulak, hindi po niya pababayaan ng nakaupo lamang ang ang sitwasyong ito. Hindi po pwede. Alam po natin kung gaano kabuting ama si Nino sa kanyang mga anak. Kaya maaasahan po natin na tama ang kanyang sinabi. Sinimulan nyo, tatapusin ko. May may bikig sa lalamunan nito dahil tayo yung mga taga-showbiz, po tayo alam natin ang mga nagaganap sa mundong ito, kaya kilala natin ang kakayahan at kapasidad ng mga taong narito sa mundong ito, di ba? Sa lokal na aliwan. Sabi ni Miss Nags, grabe po ang ginawa nila kay Sandro. Traumatic yan, pero huwag niyang ikahiya dahil sa ginawa niya magiging inspirasyon siya ng iba para lumantad na rin. Okay. Hindi ko babanggitin yung ibang Miss Nags, yung ibang salita ay hindi ko babanggitin dahil wala pa yung formal complaint at saka hindi pa natin naririnig din ang panig naman ng dalawang isinasangkot sa isyung ito. Oo. Ang sabi lang niya, GMA7, sabi niyo wala kayong kinikilingan at pinoprotektahan, di ba? Patunayan nyo yan. Yan naman ay paalala, di ba? Sabi ni Tita Julie Paras, kahit na sinong magulang magagalit sa nangyari sa inosenteng anak, dapat, Tita Julie, pasintabi, hindi ko rin mababanggit yung mga huling salita ng iyong text dahil hihintayin muna natin na maging kwentas klaras, kumbaga, mabalanse natin yung issue. Grabe ang ginawa. Nagkamali ang mga tao behind Ching Bautista Silverio. Saka dapat hindi lang dahil sa nagkamali sila ng kanilang binangga, kahit kanino pa, kahit pa anak ng isang super mahirap na tao ang kapwa natin, hindi nila dapat na measurein o sukatin sa antas ng buhay. Tama ka, Ching Bautista. At sabi ni Dan Clavesillas, na kung mangyari man yan, maaaring nagawa na rin yan sa iba. Imaginein po, Mulak na yan, paano pa po ang mga simpleng tao na gusto ring mag-artista. Justice should be served. Yan ang sigaw ng marami, Dan Clavesillas. Hustisya ang hinihingi. Ayan. Iginagalang ko ang LGBTQIA community dahil isa ako sa kanila. Pero kung may mga ganitong kaso, sangkot ang mga kabaro ko, ibang usapan na ito. Nakakahiya. Tutuman to o hindi, hustisya para sa mga inabuso. Boy, si Karagay, maraming salamat. Thank you. At sabi ni Jamie Dasha, may edad na po yung executive na sangkot. Oo, anak. Nako, alam na nila ang tama at mali. Sa totoo lang, di ba? Sabi ni John, palagay ko, ngayon pa lang nagkaroon ng ganitong sumigaw. Pero paano kung noong mga nakararaang panahon pala ay meron na, kaya lang nawala ng boses ang mga bata dahil sa kanilang pangarap na magkaroon ng pangalan at alam nila na makatutulong ang mga taong ito. John, salamat thank you. At maraming salamat dahil nakinig kayo sa aming pakiusap ni Romel na hindi muna namin papangalanan. Pero eto si Paulo Ubalde ng Biracatanduanes, kaninang umaga pa to nagpupuyos. Grabe talaga, oo. Ang sabi niya, binanggit niya yung pangalan ng dalawa, paano kung marami pa pala raw ang nangyaring ganito. Sana raw ay lumantad ang marami kung meron man. Yun ang kanyang Okay? Hintayin po natin mga kapatid kasi malapit na po, nakahanda na po ang mga abogado ng pamilya Mulak
alam ko, nagtungo na siya sa NBI. Humingi na rin po siya ng tulong sa mga senador. Ito po ay makakarating sa pinakarurok ng issue na inaasahan natin. Sabi nga natin, ang bawat palayok talaga may kalapat na takip. No? Yun. Ayan, hintayin po natin yan mga kapatid. Grabe, nakakahiya ang ginawa ng dalawang ito na ewan kung nasa okay. Dilitada, hintayin natin anak at naintindihan ko ang inyong mga emosyon pero magiging mas parehas tayo kung ating hihintayin na maging malinaw ang magkabilang issue. Nakakagigil talaga ang balitang ganito. Ehekutibo pa man din ng isang malaking istasyon, I cannot help but think, ilang baguhang artista na kaya ang nabiktima at dumaan sa ganito, pero piniling mas manahimik. Sa mga nangangati dyan, di ba may kasibahan tayo na do not chuchu in your own backyard, do it elsewhere. Mula kay Juris, Dr. Channel.